Sa punto po ito, makakausap natin si Eliezer Budit Carlos, spokesperson ng In Defense of Human Rights and Dignity Movement o iDefend. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Yes, magandang tanghali, Rafi and Connie at sa lahat ng tagapasubaybay ng Balitang Hali. Opo, binanggit nga po ng Pangulo na nasa 7 hanggang 8 milyon na raw yung mga Pilipinong alipin na raw ng shabu. Pero mismong PNP nga ay nagsabi na hindi nila alam kung saan galing yung mga datos ng Pangulo. Ano pong reaksyon nyo rito? Actually, estimate lang yan as far as as President Duterte goes. Para sa amin, yung human rights movement, the human rights community, this is still, as we mentioned before, yung creation ng isang crisis to shift attention away from the real problems of the Filipino people, yung inequality and poverty. Kaya naman din predisposed o madaling malulun sa droga ang mga Pilipino, and it is a problem. We acknowledge that, ay dahil din sa widespread abject poverty. Mas malaki ang problema mo suliranin sa buhay, mas madali kang malulun sa droga. Kaya sa amin, ang pagtugon dito ay yung pagkakaroon ng isang maayos na social agenda para magkaroon ng opportunities ng taong bayan. Hindi ito hard-lined approach. The war on drugs has always made things worse. Yung circumvention of due process, yung shortcuts, at predisposing law enforcers to become quick on the trigger and violent. So yung impunity ang concern ng human rights movement actually ngayon. Pero sa palagay niyo ba, kahit na estimate nga lang ito ng Pangulo, pero hindi ba mahalaga na malagay ito sa konteksto, ma-verify, ma-fact-check? Dahil Pangulo po ang nagsasalita rito at we have to remember na nagbigay na rin siya ng mga numero nung start ng kampanya kontra droga. Hindi ba mahalaga na mailagay talaga sa konteksto itong mga numerong ibinibigay sa publiko? Mahalaga yan, Rafi, kasi dapat accurate yung figures mo. As far as we know, there is no institution that can actually give the appropriate or ascertain the exact figures except for the DDB, ang may best chance of doing so, and the PIDEA, because they're monitoring that is their mandate. Pero if you notice, iba-iba din yung figures na binibigay ni Presidente Duterte. Para sa amin, wala siyang scientific basis na ibinibigay doon sa dating 3 million, 4 million. He even fired yun na nga po. A DDB chief. Sa pagsasabing 1.8 million lang yon. Yes, for contradicting the figures. I think it was Benjamin Reyes noong May 2017. And then the next DDB chief was forced to resign in November because of also contradicting certain statements. Kaya medyo mahirap paniwalaan yung 8 million or 7 million na estimate kasi hindi saan nanggagaling yon. Pero hindi ko kaya hindi ko kaya sinasadya ito ng Pangulo o ng mga government agencies dahil nakaangkla po rito yung giyera kontra droga at yung galit ng taong bayan na ganito kadami yung mga drug addicts sa bansa. Exactly, it is the creation of a crisis, no? Para sa amin, this is a sham war kasi yung law enforcement only approach never worked. Ang gusto sana namin is that comprehensive, compassionate, public health-based and human rights-centered approach na umubra naman sa ibang bansa. So this is part of the dehumanization of the poorest communities in the Philippines. Bloated ang figures na yan. And it is the erosion of the rule of law and our democratic institutions and human rights culture. Opo. No? Nabanggit niyo po yung rule of law. Umuusad ho ba yung mga kaso ng ilang umanay extrajudicial killings na may kaugnayan sa droga? Yan po ang mahirap ngayon kasi courts, yung mga courts are afraid to disobey this current president. Kaya napakahirap umusad ng mga kaso, and we have already brought this to the international level, no? Filing a case of crimes against humanity sa International Criminal Court. Medyo mahirap dito sa Pilipinas. Nagre-rank tayo ng mataas tayo sa Global Impunity Index, no? So especially at this juncture of President Duterte. Kaya yes. According po sa mga latest survey, sinasabi naman ng mga na-survey na mas konti na yung mga drug addicts na nakikita nila sa kanilang community because of this drug war. Ano po reaction nyo roon?
Yes, para sa amin, ang laging sinasabi namin, this creates an artificial public order and safety. Tulad sa Davao, kasi matatakot lumabas ang taong bayan. Yung mga, usually may init ang mga bahay ng urban poor community dwellers nasa kalye sila. Ngayon, dahil nga may mga tokhang, nakaligpit sila sa mga bahay nila. So there is, of course, an artificial public order and safety. No? So ang sinasabi po ninyo, ang sinasabi, address the root cause. Yun nga, nalikas ang mga Pilipino, kung may isang buhay na may dignidad, ang lahat ay natural na hindi malululong sa droga at mag-engage in criminality ang mga Pilipino. So ang sinasabi niyo po, kahit konti na yung pakiramdam ng mga tao, drug addict sa kanilang community, ito hindi nare-resolve yung root cause of the problem? Yes, unless you address the root cause, yung widespread abject poverty and inequality in the Philippines, babalik at babalik yung panlipunang suliranin na droga. Very quickly po, at panghuli na lamang, ano po yung long-term effect ng ganitong estilo sa ating kagustuhang mawala na talaga or mabawasan considerably yung illegal na droga sa bansa? Well, ang problema nito, this predisposes even the most law-abiding and decent police officer to become butchers. Kung masanay ang ating kapulisan to circumvent due process, yan nga, yung nanlaban narrative nila, shortcuts, and yung mga safeguards na mahalaga, this puts everybody in Philippine society at risk. No? Anybody can now be accused of being involved in drugs without having the opportunity to defend him or herself in court. Yun ang consequences dyan. Tapos din, yung damage to civic behavior. Let us remember, yung right to life is the foremost right from which all other human rights emanate from. Mahalaga yan. At maski na sabihin mong drug-dependent, may karapatan yan sa buhay at mabuhay. Kaya mahalaga that we apply yung compassionate, sustainable, effective approach, public health approach, instead of this itong socially damaging approach that has never worked even elsewhere in the world. No? Okay. Sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rocky. Si Alistair Budit Carlos, spokesperson ng In Defense of Human Rights and Dignity Movement o I Defend.